Isang retired army ang binawian ng buhay matapos pagbabarilin ng kanyang hipag dahil sa simpleng away pamilya. Panoorin ang buong kwento ni Edmond Bautista ng Kidapawan City. Ang pagiging sundalo sa Pilipinas ay hindi lamang isang propesyon. Ito ay isang bukasyon ng puso, sakripisyo at walang kapantay na pagmamahal sa bayan. Mula sa sandaling isuot ng isang sundalo ang uniforme ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o AFP, kasama na niyang isinasabuhay ang panata na ipagtanggol ang bansa, kahit pakapalit nito ang sariling kaligtasan. Ang sundalo ay tagapagtanggol ng soberanya at kalayaan ng bansa. Sila ang nauuna sa panganib sa gitna ng labanan, kalamidad at krisis. Habang ang iba ay naghahanap ng kaligtasan, ang sundalo ay kusang humaharap sa panganib para sa kapakanan ng nakararami. Ang kanilang serbisyo ay hindi nasusukat sa ranggo o sahod, kundi sa tapang, disiplina at malasakit sa kapwa Pilipino. Dito umikot ang buhay ni Edmond Bautista. Si Edmond ay isa sa mga Pilipinong piniling ialay ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa paglilingkod bilang sundalo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang kanyang buhay militar ay puno ng sakripisyo, tapang at walang humpay na paninindigan sa tungkuling ipagtanggol ang bayan. Habang aktibo sa serbisyo, naranasan ni Edmond ang matinding panganib sa bawat araw ng kanyang tungkulin. Siya ay ilang ulit na na-reassign sa iba't ibang lugar sa bansa, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng mahigpit na seguridad. Bawat reassignment ay nangangahulugan ng panibagong hamon, bagong lugar, bagong banta at panibagong panganib sa buhay. Pinakamabigat sa kanyang karanasan ang mga misyon sa Mindanao, kung saan laganap ang presensya ng mga armadong grupo at mga mapanganib na individual. Sa bawat pag-alis niya para sa misyon, hindi lamang sarili niyang buhay ang kanyang isinasa panganib, kundi pati ang kapayapaan ng isip ng kanyang pamilya. Alam niyang sa bawat hakbang niya sa duty, may mga taong nag-aabang sa kanyang pagbabalik, ngulit may kasamang takot at pangamba. Ang kanyang asawa ay patuloy na nababalot ng pag-aalala. May mga gabing hindi siya makatulog ng mahimbing tuwing si Edmond ay nasa misyon. Dahil sa takot na baka hindi na siya makauwi, ilang beses niyang hiniling kay Edmond na tumigil na sa pagiging sundalo. Para sa kanya, mas mahalaga ang kaligtasan ng asawa kaysa sa anumang ranggo o karangalan. Maging ang kanyang mga anak na lalaki ay nagpahayag din ng kanilang pangamba. Hiniling nila sa kanilang ama na magnegosyo na lamang at iwan ang buhay militar. Para sa kanila, masyado nang mapanganib ang panahon. Maraming masasamang loob, mga adik sa droga at mga taong handang pumatay anumang oras. Ayaw nilang mawala ang kanilang ama dahil sa isang trabahong puno ng panganib. Pinakinggan ni Edmond ang mga hinaing ng kanyang pamilya. Hindi niya binaliwala ang kanilang takot at pagmamahal. Nagbigay siya ng panahon upang pag-isipan ng lahat ng ito. Ngulit sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang serbisyo. Para kay Edmond, ang pagiging sundalo ay hindi lamang trabaho. Ito ay panata at responsibilidad sa bayan. Gayunpaman, dumating din ang panahong kinailangan niyang pumili. Sa edad na 50 taong gulang, nagpasya si Edmond Bautista na mag-file ng optional retirement. Ito ay hindi pagtalikod sa tungkulin, kundi isang desisyong bunga ng pagmamahal sa kanyang pamilya at pagnanais na makasama sila ng mas matagal. Pagkatapos ng kanyang pagreretiro, buong puso niyang inialay ang kanyang buhay sa pamilya. Pinunan niya ang mga panahong siya'y wala sa pamamagitan ng oras, aruga at presensya. Kasabay nito, nag-focus siya sa negosyong buy and sell gamit ang disiplina, sipag at determinasyong hinubog ng kanyang karanasan sa militar. Akala ni Edmond ang pagreretiro niya ng maaga sa army ang magbibigay sa kanya ng tunay na saya, ngunit trahedya pala ang lalapit sa kanya.
May kapatid si Edmond na tawagin nating sa palayaw na Ella. 52 years old at tubong Kidapawan City. Si Ella, bagamat may konting di pagkakaunawaan sa ina nila Edmond, ay nananatili pa rin itong may espesyal na lugar sa kanilang pamilya. Ang asawa ni Ella ay dating security guard, si Ramil Morales, 57 years old. Nasibak sa trabaho dahil sa kanyang di kaaya-ayang pag-uugali at pakikisama. Si Ramil ang klaseng taong madalas uminom at mahilig sa barkada. Madalas napapaaway ito sa mga kainuman niya dahil hindi nito agad nakokontrol ang galit at emosyon. Madalas inaaway ni Ramil si Ella dahil umano pinipigilan nito ang kanyang labis na pag-inom. Wika ni Ella, maghanap ito ng trabaho para may dagdag na pantustos sa mga gastusin sa bahay dahil sa mga mahal na bilihin ngayon. Ngunit binibigyan ng masamang interpretasyon ito ni Ramil dahil daw sa tingin ni Ella ay nagiging pabigat na ito sa bahay at walang naitutulong financial. Makailang beses na binugbog ni Ramil si Ella. Tahimik na umuwi si Ella sa tahanan nila Edmond, may mga pasa sa katawan at bigat sa puso. Sa kanyang pagbabalik, agad napansin ng kanyang pamilya ang kanyang kalagayan. Hindi na niya napigilang magsalita. Isinalaysay niya ang mga ginawa ng kanyang asawa, ang pananakit, ang mga banta, at ang takot na matagal na niyang kinikimkim habang mag-isa niyang hinaharap ang sakit. Ikinuwento niya kung paanong sa bawat pagtatalo ay nauuwi sa pananakit at kung paano siya tinatakot ng lalaking minsan niyang minahal at pinangarap makasama habang buhay. Habang nagsasalita siya, ramdam ng kanyang pamilya ang galit at lungkot. Bilang mga magulang at kapatid, natural lamang na nais nilang ipagtanggol siya at ipaglaban ang kanyang karapatan bilang isang babae at asawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, pinili ng pamilya na huwag gumanti o maghiganti. Hindi dahil tama ang ginawa ng lalaki, kundi dahil malinaw sa kanila ang isang bagay. Mahal pa rin ng babae ang kanyang asawa. Sa gitna ng sakit at takot, nandun pa rin ang pag-asang baka magbago. Ang paniniwalang may mabuting natitira sa lalaking kanyang pinili. Humupa ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa at lumipas ang mga araw na parang walang nangyari. Patuloy sa pag-inom si Ramil. November 9, 2025. Pumunta ang mag-asawa na sina Ramil at Ella sa lugar nila Edmond sa Barangay Poblacion, Kidapawan City. Magdamag nag-iinom si Ramil dahil na rin sa may kunting salo-salo ang pamilya. Lasing na ito hanggang sa dumating na nagkainita ng ina ni Ella at Ramil. Puro mga masasamang salita ang ibinabato ni Ramil sa ina nila Ella at Edmond. Dahil dito tumaas ang tensyon at dulot na rin ng kalasingan ni Ramil ay pinagbantaan niya ang pamilya na papatayin niya ito. Umabot ang storya kay Edmond at dahil na din sa galit nito ay kinuha ni Edmond ang kanyang baril at kinumpronta si Ramil. Nagsuntukan ng dalawa, itinulak ni Ramil si Edmond dahilan ng kanyang pagkatumba. Agad na inagaw ni Ramil ang baril at pinagbabaril si Edmond dahilan ng kanyang pagkamatay. Nabulabog ang mga kalapit na residente sa alingaw-ngaw ng mga putok sa baril. Naalerto ang mga kapulisan at agad na rumisponde sa lugar. Agad tumakas si Ramil at di na ito naabutan pa ng mga kapulisan. Samantala, kuha sa video kung saan sinubukan pang dalhin si Edmond sa ospital, ngunit patay na ito nang isinakay sa ambulance. Matinding galit ang naramdaman ng asawa ni Edmond sa nangyari. Sa panayam kay Marnel Bautista, asawa ng biktima, idiniit nitong wala namang personal na alitan ang kanyang asawa at ang suspek na si Ramil Lao Morales. Desidido siyang magsampa ng kaso laban kay Morales, subalit batid niya ang anumang parusa ay hindi na maibabalik ang buhay ng kanyang asawang si Edmond. Sa mayon, hiniling ni Marnel na makausap si Morales upang tanungin kung bakit niya nagawang patayin ang sariling bayaw.
Dahil sa pangyayari, inutos ng kapulisan ang manhunt operation sa pagdakip kay Ramil Morales. Kinabukasan, kusang sumuko si Ramil sa mga kapulisan ng Kidapawan Police Station. Ayon sa kanyang panayam, nagawa niya ang krimen dahil sa sobrang galit niya. Nilait ba umano ito ni Edmond na walang trabaho? Dahil dito, sumabog sa galit si Ramil at binaril ang biktima. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Kidapawan Police Station habang dinidinig ang kasong murder laban sa kanya. Nagkaroon ng iba't ibang diskusyon nito sa social media. At sabi ng iba dahil daw ito sa drugs, dahil ang suspect ay matagal na daw gumagamit ng droga at di malayong gumamit ito bago nangyari ang krimen. Ano sa tingin ninyo sa kasong ito? Kung tunay ngang gumamit ng droga ang suspect at kung gumamit man ay nagsisilbing malino na babala ito sa lahat, ang paggamit ng iligal na droga ay may mapaminsalang epekto at maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng karahasang hindi niya kailanmang iisiping gawin sa tamang pag-iisip. Dahil na din sa impluensya ng alak, ang labis na pag-inom ay maaaring magbago ng asal ng isang tao, nagpapahina sa paghatol, nagpapalakas ng bugso ng damdamin dahilan upang makagawa ng krimen. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay mag-like, comment at subscribe para wala kayong mamiss na mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories, ingat!